Miss Lin, tungkol kay Liu Yinyin, humihingi ko ng paumanhin. Hindi lang isang araw, 2 araw na nilalabanan niya ako. Jenhan, ilang beses na siyang nakikialam sa relasyon natin. Paano mo ito nagawa sa akin? Relasyon? Hindi ko maalala kung kailan tayo nagkaroon ng relasyon. At saka, ang babae nung gabing iyon, ikaw ba talaga? Paano mo akong masasangkot ng duda, pero wala akong kahit anong alaala tungkol sa'yo. Liu Yinyin! Uminom ka ng sobra ng gabing iyon, kaya hindi mo naaalala. Sabihin mo nga, ano bang nangyari ng mga gabing yon? Nung gabing iyon, sobra kang lasing. Tapusin mo na. Ano ba ito? Pwede ko bang marinig ito? Parang nililikha mo lang yung kwento mo. Jenhan, pinagdudahan mo ba ako? Nung gabing iyon, sa washing bar. Ayaw mo lang talaga ng managot sa akin. Sapat na ba ang mga nabigay ko sa'yo sa mga nagdaang taon? Magpapaimbestiga ako muli. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganyan. Ako ina ni Xiaobao. Speaking of Xiaobao, ang pagtrato mo sa kanya ay talagang nakakaduda. Talaga bang naaalala mong anak mo ba talaga siya? Talagang anak ko siya. Sabihin mo nga. Nagpa-DNA test kami ni Xiaobao. Wala namang duda. Siya talagang anak ko. Master Zhang, nagdududo ka ba na si Li Yunyin ay hindi tunay na ina ni Xiaobao? Mr. Zhang, 5 taon nang nakalipas. Lumabas na ang resulta ng investigasyon ng gabing iyon sa Haoxing Hotel. Mr. Zhang, 5 taon nang nakalipas. Lumabas na ang resulta ng investigasyon ng gabing iyon sa Haoxing Hotel. Ayon sa maraming pagsisiyasat, ang babaeng nakita sa iyong kwarto ay si Liu Yinyin lang talaga. Naiintindihan ko na. Pagkalipas ng 5 taon, hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Siguro, sobra lang ang iniisip ko. Yung lugar na yon, Washe, parang pamilya ang pangalan. Baka naisip lang ko ng sobra. Kung wala ka ng ibang kailangan, pwede ka nang umalis. Jengheng! May utang ka na naman sa akin. Anong kailangan mo, Miss Lin? Para sa 80 karawan ng Lola Jiang, gusto kong itanong kung anong gusto ni Lola ng regalo. Kung ginagawa mo ito ng buong puso, tsak na magugustuhan niya ito. Mukha siyang kulang sa pera. Kaya mas mabuting wag na natin siyang bigyan ng anumang pasanang pinansyal. Anong sinabi mo? Wala ka namang sinasabi. O kaya ako na lang ang gagawa ng regalo para sa'yo. Hindi na kailangan. Hindi ba sabi mo, ang puso ang malaga? Ako na lang maghahanda. Uuwi na muna ako. Oo. Payo ko sa'yo, ang lupa sa bidding na iyon, mas mabuting bitawan mo na agad. Sinasabi ko, malas ang lupa sa timog na lugar. Bakit naman malas? Intuition ko lang. Nakuha na ang lupa na ito at kasalukuyang ginagawa ng konstruksyon. Maniwala ka man o hindi, bahala ka. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Miss Lin, tila gusto mo akong sirain. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Ang amoy at pakiramdam nito, parang may pamilyang nadating. Kumusta ang pakiramdam mo dyan? Nakakabighani. Kanina lang, nasabi ko ng tunay kong nararamdaman. May iba pa akong lakad. Uuwiin muna ako. Bakit kaya pakiramdam ko, ang damdamin na binigay sa akin ni Lin Yue ay parang pamilyar, parang... Hindi tama to. Ang resulta ng investigasyon kanina, ang babaeng kasama ko noon ay walang duda na si Liu Yinyin. Lite, iutos mo. Itigil ang construction sa lupa ng timog na lugar.
Oo. Sabi ni Jinhan, mas malagang intensyon. Ate! Anong hangin yan? Dinala niya ang aking maliit na kapatid dito. Ate, kailangan ko ng mga halamang gamot. Anong halamang gamot ang kailangan mo? Chilingshan yan, Changwalinza, at Changshan Snow Lotus. Nagawa ka ba ng elixir para sa mahaba at malusog na buhay? Nakilala ko isang matandang ginang. Malapit na siyang mag 80 years old, kaya gusto kong magbigay ng munting regalo sa kanya. Ang intensyon mo, walang halaga sa merkado. Mapal ang matandang ginang na yan. Sige, tutulungan kitang maghanda. Salamat, ate. Oo. Yung panggatong mong pang-elixir. Payaran mo nga sa akin. Napakabait mo. Siyempre, ikaw ang pinakamahal naming maliit na kapatid. Sige, nandun lang yan. Salamat, ate. Alam mo na ikaw ang pinakamahal kong ate. Mag-ingat ka, ha? Tapos na itong gawin? Talagang effective ang pang-elixir na gamit ni ate. Nako, magsisimula ng handa ni Lola. Aalis muna ako, ate. Sige, bye-bye. Kahit ang master sa paggawa ng elixir na ito, kailangan 77 araw para matapos. Lin Yue. Bakit ganun kadalang nagawa mo? Miss, ipakita mo ang imbitasyon sa handaan. Imbitasyon sa handaan? Nakalimutan kong dalhin. Nakalimutan mo talaga? O wala ka talagang imbitasyon? Sabi ni Lola, pauwi ako para dumalo sa kanyang 80th birthday. Walang binanggit tungkol sa imbitasyon. Sinasabi ko na nga ba, nandito ka lang para kumain at uminom. Tignan mong ibang mga bisita. Ano naman yung suot mo? Hindi naman sinabi na kailangan mang magandang pananamit. Hoy, anong nangyayari? Walang imbitasyon na itong dalaga, pero gusto pa rin siyang makipasok sa handaan ng matandang ginang Jiang. Inimbitahan ako ni Lola Jiang. Kung hindi kayo naniniwala, tanungin nyo. Bago lang ito sinabi ni Miss Liu, nabantayan ko ang isang dalagang babae na nagtatangkang magsalita. Baka gumawa siya ng gulo dito sa handaan ni Lola. Mukhang siya nga yun. Akala mo ang matandang Jiang ay pwede mo nang makita ng ganun-ganun na lang? Kung wala kang imbitasyon, wala kang karapatang pumasok dito. Palabisin niyo ang babaeng ito. Ha? Ay, anong ginagawa mo? Pinagsasabi ko naman ng maayos, di kayo nakikinig. Sama-sama tayong magtanong. Doon natin malalaman. Magayos, tumuloy. Pagkawalan niyo kami! Dadalhin namin kayo kay Ginang Jiang! Bakit kayo niya lang sinabi? Huliin niyo na siya! Hay! Biro lang, biro lang, biro lang. Hindi ba kayo mapagkakatiwalaan? Miss Lin! Mr. Jiang, Mr. Jiang, kilala mo ang dalagang ito? Isa siyang espesyal na panauhin ni Lola. Anong nangyari? Nagmamalupit ba sila sa'yo? hindi naman. Naitama ko na sila. Pasensya na, Miss Lin. Hindi namin agad nakilala ang halaga mo. Patawad, patawad. Hindi natin dapat kalimutan ang patakaran. Ipapalam ko ang nangyari sa inyong hotel. Pwede na kayong umalis. Pasensya na kung hindi kita naasikaso ng maayos. Walang anuman. Mr. Jiang, may nangyari po. Sa timog na bahagi, construction site na nahinto. Dahil sa malakas na ulan, lumitaw ang mga sinuunang libingan. Pumasok ang mga otoridad sa kaso. Gusto ka nilang makita. Miss Lin, may emergency ako ngayon. Kailangan ko munang umalis saglit. Ayusin mo muna.
Yan. Kanino ka mag-anak ba to? Bakit parang hindi pa sanay sa mundo? Tila mahirap ang dating. Kamakailan lang, nagkasakit si Lola. Pagdating niya, sakto namang gumaling si Lola. Kaya itinuro siya ni Lola na tagapagligtas niya. Gumaling si Ginang Jiang dahil sa gamutan ng doktor. Hindi niya pinapasalamatan ng doktor, kundi ang babaeng ito, tunay na kapag tumatanda, madaling maniwala sa mga pamahiin. Hinaan mo ang boses mo. Si Lola Jiang, malina na tinamaan siya ng masamang espiritu. Anong panahon na ito? Pero naniniwala pa rin kayo sa ganitong mga bagay. Mga malililang na tulad mo, ang tanging nakakaya lang ay paligon ng mga salita ni Ginang Jiang. Ikaw, walang malapit na pamilya, nakasasama pa ng magulang, kamakailan, dahil nakadisturbo ka ng iba, ang pamilya mo ay nagkaproblema, diba? Kung ayaw mong maniwala sa pamahiin, bakit ka pa may daladalang pagkaligtasang anting-anting? Mahirap ka na at manuloko ka pa? Itong bagay sa'yo! Ano bang ginagawa mo? Pwes ang binibining mula sa pamilya Zhang, hindi mo kayang kahihinatnan! Nagmamayabang ka pa. Malapit nang bumagsak ang negosyo ninyo. Nasa pamilya Zhang ka. Ang biyayang iyan ay sobra kang pinahihirapan. Narinig ko na yan. Ang pamilya Zhang ay nagkaproblema na ngayon. Palipat-lipat na lang humihingi ng pera. Hindi ba ito dahil sa binibining Zhang na matigas ang ulo? Ngayon ay nalagay na siya sa malaking problema. Miss Lin, magpatawaran na tayo habang may pagkakataon pa. Ikaw at si Xiaoyu ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Walang kutsil ang tumutusok sa'yo, kaya hindi ka dapat masaktan. Pero hindi mo rin dapat ang siyang husgahan. Siya pang gustong manakit sa akin. Ako pang pipikit para pakiusapan siya. Kung bibigyan kita ng biyaya, tatanggapin mo ba? Sino ba ang binibining ito? Pati si binibining Lu ay nilalabanan niya. Hindi ko siya kilala. Siguro ka mag-anak ng ibang pamilya. Ngayon, kailangan niya nang humarap sa problema. Yan, tulungan mo naman ako. Miss Lin, kung talaga ayaw mong umalis, kailangan kitang paalisin. Hindi naman itong kaarawan mo. Bakit may karapatang ang paalisin ako? Si Miss Liu ay ina ng batang Ginoo. At ang magiging ginang ng pamilya Jiang. Hindi rin pwede na siya ang paalisin, hindi ba? Tama. Iha, mas mabuti siguro kung aalis ka na ng kusa. Nilait mo si Binibining Liu. Napakalakas ng loob mo. Walang alam sa taas at baba ng mundo. Huh? Ate, bakit ka nandito? Ate, nandito ka na? Xiaobao. Bakit ang young master hindi tumakbo agad kay Binibining Liu? Xiaobao. Halika dito. Xiaobao. Akala mo ba mapapalagi ka dito? Dadala ko mga anak ko, walang lugar dito para sa'yo. Umalis ka na. Sinabi ko na, kung aalis man ako o hindi, hindi ka mapapasya. Mama, bakit mo pinapaalis si ate? Nawasak niyang kasiyahan. At nakasakit siya ng panauhin. Tama! Nasalanta niyang pamilya Zhang, hindi ka paborito ngayon. Kung may alam ka, magpalaya ka na at umalis ka ng kusa. Pero si ate ang isang panauhin din ni Lola. Isa rin pala siyang mahalagang panauhin ni Ginang. Ang pamilya Zhang ay halos mabangkarote na. Kung may babayaran, sangkot dito si Binibining Zhang. Pero dinala siya ni Miss Liu dito. Miss Liu, hindi siya karapat-dapat. Kung hindi natin paalisin si Ling Yue ngayon, ako pang mapapahiya dito. Umalis ka! Tigilan niyo yan! Lola! Lola, iyo yan. Sino nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na palayasin ang aking panauhin? Matandang ginang, ang babaeng yan, masama namang salita, nananakit pa. Natakot si Yen na manggulo siya sa kasiyahan, kaya siya pinalayas. At sino ka namang babae ka? Binibining Zhang, akala ko ba panauhin ka ng matandang Ginang? Bakit hindi kanya kilala? Matandang ginang, akong Binibining Zhang, ang Binibining Zhang niyo. Oo. Siya ang Binibining Zhang na malapit na mabangkarote. Napakalakas loob mo na apihin ang panauhin ko. Nasaan ang security? Palabasin niyo to. Matandang ginang. Ano pong magagawa ko? Palisin mo siya. Pinaprotektahan mo siya. Maghihinayang ka sa ginagawa mo. Pakawalan mo ako. Paalam na. Tingnan mo nga kung sino ang mga kaibigan mo. Ikaw rin, umalis ka na. Lola, anong sabi mo? Hindi pwede. Hindi ako papayag na paalisin.
Kung aalis ako, paano pa ako makakapasok sa mataas na lipunan? At tsikang matanda, si Jinhan at ang iba pa ay hindi nasisiyahan sa akin. Umaasa pa ako na dito sa kasiyahan ay makakabangon ako. Lola, si Binibining Zhang din ang aakit sa akin. Nagkamali ako. Ito na yung kaarawan, hindi mo ko pwedeng paalisin. Ako ang ina ni Xiaobao. Okay lang ba kung aalis ako? Pero, paano naman ang tingin ni Xiaobao? Xiaobao, nagkamali ang mama mo. Tulungan mo naman si mama. Pakiusapan mo si lola mo. Lola? Ano bang silbi ng paghingi mo ng tawad? Dapat kang humingi ng paumanin kay Xiao Yue. Miss Lim, pasensya na sa aking kapababayaan. Pasensya na po. Ngayon na humingi ka ng tawad, babawiin ko na. Hindi ko napapansin ang pagkakamali mo. Sige na nga. Simula ngayon, magpakasipag ka na. Salamat, Lola. Lin Yue, magkikita tayo muli. Salamat sa pakikipagtulungan, Mr. Zhang. Gano'n na ba katagal bago magsimula ang birthday ni Lola? May 3 minuto pa, Mr. Zhang. Hindi malayo ang venue ng birthday ni Lola. Aabot pa tayo. Opo. Malapit na magsimulang handaan. Nasaan si Jinhan? Nagkaroon ng emergency si Ginoong Zhang. Pagkatapos agad siyang babalik. Hayaan na natin siya. Magsimula na tayo. Opo, matandang ginang. Upang ipagdiwang ang 80th birthday ng Ginang Zhang, ang mga panauhin ay naghanda ng marangyang mga regalo. Narito na ang una sa lahat sa pagpapakita ng regalo. Mula sa pamilyang Wang, 1,000 taong lumang lingzay. Naway kay maging malusog at mabuhay ng mahaba. Naway matamo ni matandang Ginang Zhang ang walang hanggang buhay. Oo naman. Naway kasing haba ng dagat silangan ay biyaya sa matandang ginang. Talagang malo ang pagdiriwang ng mga mayayaman. Si Xiaobao naman ay bumabati kay Lola at habang buhay na kalusugan. Ito ang regalo ni Xiaobao para kay Lola. Napakabait naman ni Xiaobao. Ito ba si Lola at si Xiaobao? Opo, Lola. Kasi po, Lola, ako po ang iyong kaligayahan. Gusto ko pong lagi kayong kasama, Lola. Ikaw talaga, Xiaobao. Ang bait mo. Ngayon, natira na lang si Binibining Liu at Binibining Lin na walang dalang regalo. Hindi ko alam kung anong dinala nila na regalo para sa matandang ginang. Si Miss Liu ay nasa mahirap ng kalagayan ngayon, kaya kailangan niya magpakita ng magandang asal. Lola, itong inahanap mong regalo para sa'yo. Itong hiyas na inilagay kasama ang imperatrice sa libingan. Napakamahal nito, naway mabigyan kayo ng mahabang buhay at biyaya. Salamat sa iyo. Si Binibining Liu talagang malakas magbigay. Pagtingin mo lang sa pulseras, alam mong napakamahal nito. Ang pulseras na ito. Lin Yue, nasaan ang regalo mo? Lin Yue, nasaan ang regalo mo? Lola, itong personal kong ginawa, isang pilula para sa mahabang buhay. Oo. Xiao Yue, napakabait mo. Anong tatak na walang lisensya ito? Ang mura naman pala. Kung ikukumpara sa pulseras ni Binibining Liu, parang wala itong halaga. Lin Yue, ito ba't tinatawag mong regalo? Nakakatawa ka naman. Ganun ba? Ang amoy nito ay napakabango. Napakabango ng halimuyak nito. Baka ito'y legendary at napakamahal. Nagmamagaling. Imposible yan. Amoy lang ito ng pabango. Hindi kaya na isang mahirap na tulad ni Lin Yue makabili ng tunay na pilula. Huwag kayong paloko sa kanya. Hindi naman imposible. Iha, naniniwala ko sa'yo. Lola, si Xiao Yu ay nangligtas sa akin. Naniniwala ko na hindi niya akong sasaktan. Totoo itong pilola. Lola, subukan mo lang. Lola, karaniwan ay sinusunod ko kayo. Pero ang gamot na ito ay hindi pwedeng basta-basta inumin. Ito. Lola! Ang pilola na ito, tunay ngang kamangha-mangha. Ang kirot sa buong katawan ko, nawala na. Xiao Yue, salamat sa gamot mo. Hindi pwede, Lola. Ang babaeng ito, sanay sa paggamit ng mahika. Huwag kang magpaloko sa kanya. Kung may epekto ito, wala akong pakialam. Ang gamot na ito ay totoo. Pinatunayan ito ni Lola. Ngunit ikaw, ang pulseras mo ay nakabuang sa lupa ng matagal. May dala itong masamang iniriya. Kung isusot ito ni Lola, para inilagay mo na siya sa panganib. Liu Yin, gusto mo ba akong saktan?
Gusto mo ba akong saktan? Lola, hindi ko yung gagawin sa'yo. Ang babaeng ito ay naninira sa akin. Ang pulseras na binigay ko, may problema ba? Hindi lang sabi-sabi yon. Lola, hihingi ako ng tulong sa isang eksperto para patunayan ang aking kawalang sala. Hindi inaasahan ni Miss Lu na tatawagin niya si Master Wu. Si Master Wu ay hindi lang isang dalubhasa sa pag-verify ng mga hiyas. Kilala rin siya bilang isang feng shui master sa buong lungsod. Si Master Wu ay kilala sa pinakamataas na reputasyon sa feng shui at antigong mundo. Siguradong wala nang iba pang aangkin sa titulong una. Master Wu, pakiusap, suriin mo ito. May problema bang pulseras ko? Miss Liu, ang pulseras mo ay mula sa dating imperatrice ng nakaraang dinastiya. Magandang jade ito na nagdudulot ng lakas. Ito ay isang imperial na jade. Kung may problema sa pulseras na ito, ang imperatrice, paano niya ito ilalagay sa kanyang katawan bilang palamuti? Tama, pati si Master Wu ay nagsasabi na siguradong wala itong problema. Narinig mo ba yon? Lola, paano kita sasaktan? Ang taos pusong hangarin, paano pa ba ako tatayo na sa harap ng tao? Tama, napakabasas ng babaeng ito sa pagsisi. Sobra na yata. Ito. Master Wu, sigurado ka ba? Ako si Wu ay nagpapangalan ng aking dangal. Sabi ni Master Wu, ang magandang jade ay nagpapalusog. Pero narinig mo ba na ang magandang jade ay may espiritu? Ang pulseras na ito ay nakabaon sa lupa ng daang-daang taon, nakahigop ng madilim na enerhiya ng lupa. Sa ganitong kalagayan, kahit ang jade na may espiritu ay maaapektuhan at magiging mapangarib na enerhiya. Kasinungalingan! Hindi ko pa naririnig yan dati. Ang jade ay jade lamang. Paano magkakaroon ng espiritu? Master Wu, ang pendant mo ay tila may problema. Ikaw babae, anong sinasabi mo? Alam mo ba na ang pendant ko ay... Ang pendant mo rin ay isang palamuti ng kabaong, pero ito nakahigop ng masamang enerhiya na pumipinsala sa swerte ng tao. Kalokohan! Kung nagsisinungaling siya, bakit ka natatakot? Paniniwalaan kong sinasabi ni Miss Lin, Master Wu. Baka naman masyado kang kampante. Ang babaeng ito, padalos-dalos lang mga sinasabi. Ang pendant ko, matagal na ito sa akin ng napakaraming taon. Nasa industriya ka ng feng shui at masyado kang mayabang sa ginagawa mo. Nagawa mong maraming pagkakamali dahil dito nawala ang swerte ng pamilya mo. Sa totoo lang, hindi pa dapat umalis sila ng ganong kabilis. Pero ang masamang enerhiya sa loob ng pulseras na ito ay kumuha ng kanilang buhay. Ang asawa at mga anak ni Master Wu ay tutong namatay sa aksidente. Hindi pwede. Hindi ako naniniwala. Tsak na demonyo ang babaeng ito. Nagkakalat ng kasinungalingan. Anong nangyayari kay Master Wu? Mag-ingat ka! Ingat ka, pinabagsak siya ng masamang enerhiya. Langit at lupa, walang hangganan. Brother Jinhan, ang tunay na batas ng kalikasan. Masamang enerhiya, lumayas ka! Anong nangyari sa akin? Parang nabaliw ka. Kinanggat mo lahat ng tao. Hindi ko inakala na kahit napag-aralan ko ang feng shui sa buong buhay ko sa uli. Ang halas na dala-dala ko pala ay napasukan ng masamang enerhiya. Hindi ko man lang napansin. At pati pamilya ko naapektuhan. Maraming salamat sa tulong mo, Miss Lin. Ako si Wu. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Master Wu, ngayon, naniniwala ka na ba na may problema sa pendant at pulseras? Oo, hindi ko lang maayos na nakita. Itong mga bag ay nakabaon sa lupa ng maraming taon. Ang naging isa sa masamang enerhiya. Kailangan ng masira ang pendant at ang pulseras para mawalang sumpa. Ikaw, may gusto ka bang sabihin? Susundin ko ang lahat, Miss Lin. Itong pulseras ay binili ko mismo. Bakit mo ito sisirain kung gusto ko pa? Gusto mo ba na isuot ko ito? Jinhan, tingnan mo nga siya. Kung ayaw mong pagkawalan ng pulseras na ito, pero kung gagamitin mo para saktan si Lola, hindi ka natatanggapin ng pamilya Jiang. Ito, mahawaan ka lang yan. Ang masamang enerhiya lumalakas pa. Kung kaya mong itago ito at alisin ang enerhiya. Pero hindi ako sigurado kung ligtas kang makakauwi. Sino nagsabi na gusto ko ito? Maraming abo na enerhiyang nawala. Siya Yue. Salamat, nailigtas mo ulit ako. Miss Lin,
naligtas mo na naman ulit si Lola. Ang aming pamilya Jiang ay may utang na loob sa'yo. Kung ganito ang sitwasyon, talaga namang nalulugi siya sa huli. Sa mga nakarang taon, panalo siya dahil inaangkin niya na siya ang ina ng panganay ng pamilya Jiang. Pero si Chairman Jiang naman ay masyadong matuwid dahil siyang nakakatanda. Hindi ito posible. Dite, dalhin mo si Liu Yinyin sa labas para managot. Miss Liu, pakiusap. Ako ang ina ni Xiaobao. Paano niya nagawa sa akin to? Lin Yuwei, sinira mo lahat ng bagay ko. Tiyak na aalisin kita. Tatapusin ko si Lin Yuwei. Tatapusin mo siya? Nababaliw ka na ba sa ganitong sitwasyon? Gusto mo bang pantudan ka ng buong pamilya Jiang na ikaw ang may gawa? 5 taon ako nagsumikap sa pamilya Jiang. Pero siya naman, pagkatapos tumabas, sinirang lahat ng pinaghirapan ko. Kailangan ko siyang tapusin. Sa susunod na buwan, may isang espesyal na araw ayon sa lunar calendar. Sa araw na yun, mas epektibong gagawin natin. Si Lin Yuwei, madaling mahuhuli. Magtiis ka muna, huwag sira ng plano ko. Kung hindi dahil sa'yo na isang inutil na hindi naayos ng maayos na nangyari 5 taon na nakaraan. Kung hindi kita tinulungan, kaya mo bang ang gawin ng pwesto? Yung 5 taong masayang buhay. Kung kaya mo, umasa ka sa sarili mo. Nagmamandali lang din ako noon. Sige na, bibigyan ko siya ng aral. Ikaw nagsabi niyan. Miss Liu, bakit ka bumalik ng maaga? Tapos na bang selebrasyon ng karang matandang ginang? Ang ginagawa ko, hindi daw at pinanghihina ng loob isang mababang tao. Anong klaseng taong to? Ikaw, totoo bang iniisip mo na ikaw may-ari ng pamilya Jiang? Xiaobao, ang iginuhit mo sa akin, magkahawig talaga. Ang galing mo, ang astig mo. Xia Yuwei, sa panahong ito, manatili ka na sa Jiang. Turuan mo si Xiaobao na ilang pangprotekta sa sarili. Sige, sige. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng manirahan dito. Hindi ako sang-ayon. Umalis ka na. Bitawan mo ako. Lasing ka. Ayaw kong makipagtalo sa'yo. Malinaw ang isip ko. Ikaw na babae ka. Umalis ka na sa Jiang. Mama, wag mo siyang saktan. Umalis ka na. Liu Yinyin, nung selebrasyon ng kaarawan, hindi pa kita napagsabihan. Napagsabihan? Kinastos ko lahat ang ipon ko para bumili ng jet para kay Lola. Sinira niya ng walang awa at pinlayas pa ako sa party. Ngayon, gusto mo akong pagalitan? Wala ka bang puso? Liu Yinyin, ano ba yung ugali mo? Ano pa bang dapat ang ugali ko? Gusto mo ba akong parang aso na suklian kayo? Ha? Ako? Kumalma ka na ba? Kailangan mong patayin mo si Lola sa galit bago ka titigil? Liu Yinyin, sumusobra ka na. Miss Shen, dalhin mo na to sa kwarto niya. Huwag mo siyang pakawalan para manakit. Pakawalan mo ko? Ano ba talagang kwenta mo? Pakawalan mo ko! Xiaobao, tulungan mo si Lola. Magpapahingan ako sa kwarto. Jianhan, dalhin mo si Xiao Yuwei. Dalhin mo siya sa kwarto niya. Miss Lin. Pasensya na, Miss Liu. Itong utos ni Boss Jiang. Sabi niya, ang taong malit na may kapangyarihan, paglabas ko, una kitang papatasikin! Kung hindi maaalis si Lin Yuwei, hindi siya pwedeng manira sa Jiang. Kung hindi, ang pagkatao ni Xiaobao at ang lihim na isang gabing kwento 5 taon na nakalipas ay malalantad. Miss Lin, ito ang kwarto mo. Magpahinga ka na. Salamat. Dahil abala ko dati sa paghalo ng gamot para kay Lola Jiang, may amoy na siguro ako. Paano itong gagamitin? Alam ko na.
Ayusin mo agad ang kontrata. Sige, ganun na lang muna. Linyue, ayos ka lang ba? Ikaw! Naku po, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Anong nangyayari? Mabilis ang tibok ng puso ko. Teka lang, medyo nahirapan akong huminga dahil sa ginawa mo. Pasensya na. Hindi ko talaga sinasadya. Isuot mo muna ang damit ko. Huwag ka lang mahiya. Ipapagawa ko na lang to sa mga katulong para malinis. Dadalhin kita sa ibang kwarto. Salamat. Ito ang kwarto mo. Magpahinga ka ng maayos. Nasa kabilang kwarto lang ako. Kung may kailangan ka, kumatok ka na lang. Kanina, mabilis ng tibok ng puso ko. Baka nasapian ako. Mukhang hindi ako makakatulog ngayong gabi. Palabas ang hangin na ganyan, tapusin ito ng dahan-dahan para mapigilan sa mga iniriya. Subukan mo rin. Ate, pag ginawa ko ito ayon sa paraan na ito, nararamdaman ko na magaan ang katawan ko. Ito yung pakiramdam na dati hindi ko pa naranasan. Mukhang may talento talaga si Xiaobao. Totoo ba yan? Para nung bata pa ako, gano'n din kalakas. Papa, binati ako ni ate kanina. Ang galing mo, Xiaobao. Kakaiba. Bakit tuwing nakikita ko siya, para nasapian ako? Mas mabuting lumaya muna ko sa kanya. Ano ba to? Galit pa ba siya sa akin? Talagang ako ang may kasalanan kagabi. Mag-iisip tayo ng paraan para maging okay siya. Teka, may mga sinuunang libro kami tungkol sa mga mahayka. Baka gusto mong tignan. Talaga? Saan? Pero kailangan ko pang turuan si Xiaobao. Si Xiaobao ay aalis muna para samahan si Lolang mag-almusal. Ingat ka! Gusto mo bang sumama? Sige. Ito ang mga sinuunang libro na kinolekta ng lolo ko bago siya namatay. Dapat nandito ang mga libro tungkol sa sinuunang mahayka. Mayroon ding mga nawala sinaon aklat dito. Mag-ingat ka! Ay! Nasaktan ba kita kanina? Hindi naman. Napasobra mo lang lapit sa akin. Hayaan mo na lang yon. Muling lumitang demonyo sa puso. Gusto niya akong mapasapian. Xiaobao, gusto mo ba si Ate Linyue? Gusto talaga ni Xiaobao si ate, pero si mama naman. Sa mga bagay ng puso, hindi dapat pinipili. Lola, alam ni Xiaobao na hindi gusto ni Papa si mama. Si Xiaobao rin ay umaasa na makahanap ng kaligayahan si Papa at Mama sa bawat sarili nilang paraan. Napagkamahinahon mo. Titingnan ko muna ang iba. Ako na, baka mahulugan ka na naman.
Kung ganito, muli akong mapapasapian. Anong nangyari? Sige! Kapag sobrang lapit mo sa akin, napapasapian ako. Tumitibok ang puso ko. Hindi ka sinasapian. Ito'y... Hello? Sige, pupunta na ako dyan. Anong nangyayari? Sa mga problemang ito, baka makakatulong siya sa akin. Hindi mo ako pinayagang hawakan ng lupa sa timog ng bahagi, hindi ba? Anong nangyayari doon? Doon dati may isang gamit na ospital na pinag-uusapang gibain. Ang mga kapitbahay doon ay nasapian at nangangagat sa lahat. At yung mga nakagat, nasasapian din. Parang sa mga pelikula ng zombie. May kaguluhan doon ngayon. Sinasabing ang Jang Group ang nagiba ng ospital, kaya nasakal ang mga espiritu. Sama-sama tayong pumunta at tingnan. Dumaanan kami! Dumaanan kami! Si Xiaobao rin ay dumaan lang. Gusto kong makita kung saan kayo pupunta. Tingnan nyo! Si President Jiang! Silang may kasalanan ng mga tao ng Jiang Group. Silang nagiba ng ospital. Kami mga ordinaryong tao na apektuhan. President Jiang, ano yung sagot sa nangyari? Dati raw ang ospital na iyon ay isang libingan ng mga patay ng walang pahintulot. Kaya pala, hindi ko pa nakita noon ng ganitong kalakas ng samang iniriya at sama ng lunang pagtipon-tipon. Maging kalmado po tayo. Sa mga bagay na ito, gagawin ng Jiang Group ng lahat upang maayos ito. Kami magbibigay ng isang sagot na makakatubon sa inyong lahat. President Jiang, sa wakas ay dumating na kayo. Kumusta ang loob? Kinulong na ng mga pulisya ang mga nasapian na residente sa Busali. Hindi na sila makakalabas. Pumasok tayo at tignan. President Jiang, itong mga eksperto sa bagay na ito. Ito, sino ang dalagang ito? Siya si Lin Yue, inanyayahan ko siyang tumulong. Ano naman ang alam ng isang dalaga? Walang kwenta lang siya. Pampaloko lang yan sa tagalabas. Walang kapangyarihan. Nakatulong siya kay Master Wu. Ang kanyang kakayahan ay hindi basta-basta. Master Wu? Yung nilalabanan ng masamang enerhiya na tao? Half-baked lang siya. Malapit na mabigo. Hindi ito malayo mangyari. Oo nga, Mr. Jiang. Huwag kang magpaniwala sa babaeng ito. Hindi kaya may relasyon siya kay Master Wu? Tulungan natin siyang makilala. Ganun ba? Ano kung ganun? Oh! Baliw! Mr. Jiang, umalis ka! Hindi ka nararapat dito. Jiang Jinhan! Akala ko isa kang matinong malaking boss. Hindi ko inakala na ganito ka lang pala. Maniniwala ka pa sa isang babaeng walang kapangyarihan? Maghihinayang ka! Hindi ko inaakala na mayroon ka palang ganong klaseng tapang. Nagbayad ako ng malaki para tulungan niyo kami. Hindi para mapagchismisan. Mr. Jiang, kami nagkamali. Pamanhin po. Walang dahilan para pahirapan ang batang babae. Dapat tayong magkaisa dito. Wala na kayo sasabihin, tayo mga eksperto dito. Bakit hindi natin subukan na bawat isa ay gumawa ng paraan para iligtas sa mga nasapian doon? Sinong hindi tapat? Baka may mandaraya. Pwede kayong magkasama. Pumasok na tayo. Babae, ang sinabi mo ay sobra namang mayabang. Bakit hindi tayo magpustahan? Kung sinang unang makaligtas ay siyang may karapatan na utusang iba sa loob ng isang taon. Hindi lang yon. Kailangan mo humingi ng tawad na nagaluhod at tanggapin na ikaw isang mandaraya. Sige, kung kayo rin matatalo, kayo rin kailangang humingi ng tawad na nakaluhod. At sa industry ay aminin niyo na kayo ay walang kwenta. Sige, napag-usapan na natin yan. Kung ganun, ako at si Mr. Jiang ang magiging saksi. Pumasok na kayo. Batang babae, ano na? Sila munang mauna, ako ang huli. Hindi yata siya natatakot. Ako na! Dakilang matanda, mabilis na kautusan. Halimaw, sumuko ka na! Mas malala pa ang sitwasyon dito kaysa sa inaasahan ko. Ako na! Banal na Diyos,
Palayasin mo na ang satanas na demonyo. Iligtas mo ang iyong mga anak. Amen. Oo, Diyos ko po! Amifuto. Isang grupo ng mga inutil! Panoorin niyo ako! Ito'y amoy ng dugo ng aso! Di dapat sinasaktan ng buhay ng tao! Mr. Jiang, ang amoy na ito ay panlaban sa masamang espiritu. Hindi ba iwasang may masaktan? Hindi ito dahilan para saktan mo siya. Ito ay isang professional na bagay. Mr. Jiang, mas mabuti pang huwag kang makialam. Malinaw na ang sitwasyon ngayon. Panalo na ako. Panahon na para sa dalagang ito na tuparin ang gustahan. Ito ang resulta ng pagpapagalit mo sa kanya. Ang pustahan ay para iligtas siya mula sa kanyang pagkapanganib. Mukha ba itong pagliligtas? Anong nangyayari? Magpasakop ka na! Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen! Pasensya na. Ako'y nagpakumbaba. Nagpursige na ako. Ngayon, siya na lang ang natitira. Sa loob ng aming industriya, ang mga kilalang tao ay nabigo na. Itong babae na ito, ano pa bang magagawa niya? Sa ngayon, sa tingin ko, ang pustahan natin ngayong araw ay walang sino man ang nagtagumpay. Bakit hindi na lang... May nakita ako. Anong nakita mo? May isang formation sa lugar na ito. Particular na ginawa para pigilan sa mga iniri at malas. Nahanap ang sentro ng formation. Huwag ka nga magsalita ng walang basihan. Paano mo malalaman kung meron nga formation dyan? Ibig sabihin wala kang kakayahan. Di ba feng shui master ka? Hindi mo ba kayang kalkulin ito? Ikaw! Tingnan natin kung anong magagawa mo. Pwede bang buksan ng bakod na ito para makapasok ako at tingnan? Ang ospital ngayon ay puno ng mga pasyenteng inatake ng masamang espiritu. Masyadong delikado. Kahit nga ang mga professional na ito ay hindi nangahas na pumasok. Hindi mo nga masolusyonan ang nasa harap mo. Gusto mo pa talagang pumasok para resolbahin ng isang grupo? Ang sentro ng formation ay nasa loob. Hindi mariresolve ang problema. Pasensya na po talaga. Hindi namin maaaring isugal ang buhay mo. Buksan nyo. Naniniwala ako sa kanya. Mr. Jiang, ano pong sabi ninyo? Mr. Jiang, hindi to ang oras para alagaan mo ang babae mo. Kapag may nangyaring masama sa kanya, wala ni isang mananagot sa amin. Pero kung talagang ipinilit mong papasukin siya para mamatay, wala rin kaming magagawa. Bilang CEO ng Jiang Group, ako ang mananagot para sa kanya. Ano man ang mangyari, ang Jiang Group ang mananagot sa lahat. Buksan niyo na ang pinto! Lin Yue, hindi ko alam kung ang desisyon na ito ay makakapahamak sa'yo, pero naniniwala ako sa'yo. Mister, ano ang sitwasyon sa loob? Huwag mo nang itanong. Ang CEO ng Jiang ay mas piniling maniwala sa isang batang babae kaysa sa akin. Sa totoo lang, marunong ng kaunting mga lihis na pamamaraang batang iyon. Mukhang nabigana si Ginoong Jiang. Sabi ko na nga ba, ang tanyag ni Mr. Jiang ay paikot-ikot na lang ngayon sa isang babae. Yun pala, ay nilinlang na. Ikaw ay isang eksperto sa larangang ito. Kung mapagising mo si Ginoong Jiang, ikaw ay magiging malagang tagapagligtas ng Jiang family. May punto ka. Tumigil kayo! Makapangyarang lakas ng kalikasan, pangalaga naging kapayapaan. Hindi maganda. Nawawala ang bisa ng spell. Delikado to. Bakit ka nandito? Delikado dito. Umalis ka na agad. Kung hindi ako dumating, nagkagat ka na sana. Ang buong bagay na ito ay may kinalaman sa buong krisis ng Jiang Group. Hindi ko hahayaan na ikaw lang magpakatapang. Hindi ko inaakala na may pananagutan ka rin pala. Tulungan mo na lang ako. Sige. Mag-ingat ka. Bilisan mo. Bilisan mo.
Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mag-ingat kayo! Mr. Jiang! Mr. Jiang, ayos ka lang ba? Ayos lang. Hindi pa ako namamatay. Ay, Lahat ng ito, ikaw may gawa. lumabas na lang muna tayo. Saka na tayo mag-usap. Ang mga kabataan ngayon, hindi gaano marunong, pero puro pagpapasikat lang ang alam. Ngayon pati si Mr. Jiang at iba pa ay nadamay. Kawawa naman si Mr. Jiang, maagang mamamaalam. Ami Chufo, naway pagpalain sila ng Diyos sa susunod na buhay at maging ligtas. Maagang namamaalam? Ako bang tinutukoy ninyo? Imposible! Mr. Jiang, ayos ka lang pala. Buti naman. Kasalanan ng babaeng yan. Mas gusto pang magpasikat. Kailangan mo siyang parusahan. Tama. Mga kabataan ngayon, masyadong pasaway. Talagang nakakainis. Ang mga walang silbing tulad niya, dapat isakripisyo para sa mga residente. Buti na lang at may malasakit si Mr. Jiang.